1 bilyong dolyar ang halaga ng aking dugo, ngunit para sa asawa ko, mas mababa pa ako sa alikabok ng kanyang sapatos. Habang namimilipit ako sa sakit sa gitna ng ulan, nagdiriwang siya sa bisig ng iba. Ang dating Desiree na inapi ninyo ay patay na. Ngayon, magsisimula ang pagtutuos na hinding-hindi ninyo malilimutan. Handa na ba kayong makilala ang tunay na tagapagmana ng mga Fontaine? O huli na ang lahat para sa inyong kapatawaran? Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka, Desiree. Wala kang silbi sa buhay ko, kundi ang maging isang dekorasyong puno ng alikabok sa bahay na ito. Isang basura na pinulot ko mula sa kawalan, kaya matuto kang lumugar. Ang bawat salitang binitiwan ni Marcus ay tila mga punyal na direktang tumatama sa dibdib ni Desiree. Nakaluhod ang babae sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na kinukuskos ang mantsa ng pulang alak na natapon kanina. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila lalong bumigat. Nagbibigay ng matinding kirot sa kanyang balakang sa bawat galaw na kanyang ginagawa. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang asawa, suot ang isang mamahaling suit na ang bawat hibla ay binayaran ng sakripisyo at pagtitipid ni Desiree sa mga nakaraang taon. Sa tabi ni Marcus, nakaupo si Chloe, ang babaeng ilang buwan na niyang dinadala sa loob ng kanilang pamamahay. Amoy na amoy ni Desiree ang halimuyak ng mamahaling pabango nito. Isang amoy na sumasakal sa kanyang hininga. Ang mantsa ng alak na nililinis ni Desiree ay galing sa pagwawala ni Chloe kanina. Ngunit siya, ang asawa, ang kailangang maglinis nito sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang biyenan na si Doña Aurora. Marcus, nagluto ako ng paborito mong adobo. Baka gusto mong kumain bago kayo umalis. Pakiusap ni Desiree, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng pagsusumamo. Inisip niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kahit para na lang sa bata, kahit kaunting respeto man lang, ngunit isang malutong na tawa ang narinig niya mula kay Chloe. Poor Desiree, sa tingin mo ba ay kakain si Marcus ng pagkaing pangmahirap? We're going to an expensive gala at hindi bagay ang amoy ng kusina sa suot niya. Right, babe? Hindi sumagot si Marcus. Sa halip, lumapit siya kay Desiree at gamit ang dulo ng kanyang sapatos, itinaas niya ang baba ng asawa upang pilitin itong tumingin sa kanya. Walang bahid ng pagmamahal sa mga mata ng lalaking minsan ay nangako sa kanya ng langit at lupa. Ang nakikita lamang niya ay pandidiri. Huwag mong gagamitin ang anak natin para kaawaan kita. You are just a placeholder, Desiree. Isang pansamantalang lunas sa pangangailangan ko ng asawa noong panahong kailangan ko ng imahe ng isang pamilyadong tao. Ngayong nakuha ko na ang gusto ko, huwag kang umasa na may puwang ka pa rito. Malamig na pahayag ni Marcus. Nararamdaman ni Desiree ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya para sa lahat ng gabi na hindi siya natulog, upang alagaan ito noong may sakit, para sa lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya mula sa kanyang biyenan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga at ang malamyos ngunit mapanakit na musika na nagmumula sa labas ng mansyon. Ang tunog ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Binitawan ni Marcus ang kanyang baba ng may puwersa, dahilan upang mapaupo si Desiree sa basang sahig. Naglakad ang dalawa patungo sa pintuan, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang sala na kailanman ay hindi naging tahanan para sa kanya. Ang lamig ng marmol ay tila gumagapang na sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang katotohanang napagtanto niya sa sandaling iyon. Habang pinapanood niya ang kanilang mga anino na papalayo, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan.
Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang suot niya. Ang bawat hininga ay naging isang pakikibaka. Sa gitna ng kadiliman at ng amoy ng alak at pabango, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Saan nga ba napupunta ang lahat ng pag-ibig na ibinigay mo sa taong hindi kailanman natutong pahalagahan ang iyong kaluluwa? At hanggang kailan kailangang mamatay ang isang bahagi ng iyong pagkatao bago ka tuluyang magising mula sa bangungot na tinatawag nilang pagmamahal? Tumulo ang isang butil ng luha, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagod ng isang pusong matagal nang naghihintay sa isang bukang liwayway na tila hindi na darating. Unti-unting nilamon ng dilim ang paningin ni Desiree habang ang manhid na pakiramdam ay pinapalitan ng isang matalas at nakapapasong kirot na nagmumula sa kailaliman ng kanyang sinapupunan. Napaikot siya sa malamig na sahig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling tiyan na tila ba sa pamamagitan nito ay mapoprotektahan niya ang nag-iisang yaman na natitira sa kanyang buhay. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay parang paglanghap ng basag na salamin. Kailangan niyang humingi ng tulong. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inabot niya ang kanyang lumang telepono na naiwan sa gilid ng mesa. Pinilit niyang aninagin ang screen sa kabila ng malalabong mata na puno ng luha. Pinindot niya ang numero ni Marcus. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pamilyar na himig mula sa linya. Isang nakakabinging pag-asa na nagtapos lamang sa walang emosyong boses ng isang operator na nagsasabing hindi maabot ang taong kanyang tinatawagan. Pinatay ni Marcus ang kanyang telepono sa kalagitnaan ng gabi habang ang kanyang asawa ay nakikipaglaban kay kamatayan. Pinili nitong maging bigi para sa kaligayahan ng iba. Isang mahina at basag na daing ang kumawala sa mga labi ni Desiree. Hindi niya kinaya ang sakit. Ang pighati sa kanyang puso ay nakipagsabayan sa pisikal na torture na nararamdaman ng kanyang katawan. Sa hindi kalayuan, bumukas ang pinto ng pangunahing silid at iniluwa nito si Doña Aurora. Suot ang isang magarbong roba na yari sa seda. Humalukip-kip ang matanda habang nakatingin sa namimilipit na manugang. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang tanging mababakas sa kanyang mga mata ay ang labis na pandidiri at inis. Tila ba nakakita siya ng isang insekto na sumisira sa kalinisan ng kanyang mansyon. Ano na naman ba itong eksena mo, Desiree? Hindi ka ba makapaghintay na umaga bago ka mag-inarte ng ganyan? Ang boses ni Doña Aurora ay parang yelo na dumampi sa balat ni Desiree. Umalis lang ang anak ko. Heto ka na naman at nagpapapansin. Pwede ba? Tigilan mo yung pag-iyak mo. Ang sakit sa tainga. Ma, parang awa niyo na po. Nahihirapang usal ni Desiree. Ang kanyang boses ay halos maputol sa tindi ng sakit na humihiwa sa kanyang balakang. Kailangan ko po ng doktor. Ang bata. Baka mapano ang apo ninyo. Isang mapangutyang nangiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Apo? Sigurado ka bang kadugo namin yang dinadala mo? Sa uri ng pinagmulan mo, sa pagiging isang ulila na walang kinagisnan, kundi ang dumi ng lansangan, paano ako makakasiguro na kay Marcus nga yan? Baka ginagamit mo lang yang pagbubuntis mo para hindi ka palayasin sa bahay na ito ngayong alam na ng lahat na si Chloe ang tunay na mahal ng anak ko. Kasabay ng mabibigat na salita ng biyenan ay ang patakbong paglapit ni Nana Sabel, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa mga De Vega. Namumutla ang kaawa-awang matanda nang makita ang kalagayan ni Desiree. Agad itong lumuhod upang alalayan ang nakahandusay na babae. Diyos ko po, Senyora Aurora. Namumutla na po si Sirang Desiree. Kailangan po nating tumawag ng ambulansya. Nanginginig na pakiusap ni Nana Sabel habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Desiree gamit ang dulo ng kanyang apron. Ngunit isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Aurora sa kasambahay.
Sabel, subukan mong hawakan ang telepono sa bahay na ito at bukas na bukas din ay maaari mo nang impakin ang mga gamit mo. Huwag mo akong pangunahan sa pamamahay ko. Hayaan mo siyang magdrama dyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung may mag-iingay na sirena rito sa subdivision nang dahil lang sa pag-iinarte ng isang patay gutom. Natigilan si Nana Sabel. Ang takot na mawalan ng trabaho upang tustusan ang may sakit niyang asawa ay nanaig sa kanyang pagnanais na tumulong. Tahimik na tumulo ang mga luha sa kulubot na pisngi ng matanda habang pilit na iniiwas ang tingin kay Desiree. Naintindihan ni Desiree ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng isang mahinang iling, sinabi ng kanyang mga mata kay Nana Sabel na huwag nang itaya ang sarili nitong kabuhayan. Tiniis niya ang kirot, isang sakripisyo ng isang ina na mas piniling sarilinin ang dusa kaysa makadamay ng isang inosenteng kaluluwa. Tinalikuran na sila ni Doña Aurora at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang silid. Iniwan ang dalawa sa malamig na pasilyo. Dahil sa takot, napilitang bumalik si Nana Sabel sa kusina upang umiyak ng palihim. Naiwang mag-isa si Desiree. Walang tutulong sa kanya. Walang sasagip sa kanyang anak. Kung hindi siya kikilos, pareho silang mamamatay sa gabing iyon. Nagsimulang kaladkarin ni Desiree ang kanyang mabigat na katawan patungo sa malaking pintuan. Ang bawat pulgada na kanyang iginagapang sa malamig na sahig ay tila 1 kilometro ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang matitigas na hibla ng karpet na sumusugat sa kanyang mga tuhod. Ngunit wala itong panama sa hapdi ng katotohanang pinabayaan siya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Hinawakan niya ng mahigpit ang lumang kwintas na laging nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Ito ang nagbibigay sa kanya ng katiting na lakas. Nang marating niya ang mabigat na pintuang gawa sa kahoy, inipon niya ang natitira niyang lakas upang pilitin itong mabuksan. Sinalubong siya ng nag-aalab na puot ng kalikasan. Isang nakakabinging ugong mula sa kalangitan ang nagpabagsak sa katahimikan, kasunod ng matalim na liwanag na naglantad sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ang malamig at malalaking patak ng ulan ay walang awang humampas sa kanyang balat. Tinutusok ang kanyang nanlalamig na katawan. 1 hakbang palabas, 2 hakbang, hanggang sa marating niya ang hagdanan ng balkonahe. Ngunit kasabay ng isang napakalakas na hanging umihip ay ang isang pambihirang kirot na nagpaikot sa kanyang buong paningin. Napaupo siya sa malamig na semento. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at bumabasa sa kanyang puting bestida. Mayroong mainit na likido na dumaloy sa kanyang mga binti, isang pakiramdam na lubhang naiiba sa lamig ng ulan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Sa ilalim ng patay-sinding ilaw ng poste sa labas ng mansyon, nakita niya ang malapulot at madilim na kulay ng dugo na unti-unting humahalo sa tubig ulan. Ang kanyang sariling dugo. Ang dugo ng kanyang inosenteng anghel. Napahagulgol si Desiree. Ang kanyang tinig ay nilamon ng ingay ng bagyo. Mamamatay ba ang anak ko nang hindi man lang nasisilayan ng liwanag dahil sa aking kahangalan sa pag-ibig? Ang katanungang ito ay umukit sa kanyang kaluluwa bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mukha sa malamig at basang semento, ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting paglisan ng init ng kanyang buhay, kasabay ng pangakong kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, walang sino man ang makakaligtas sa kanyang pagbabalik. Ang bawat sulok ng pampublikong ospital na yon ay tila sumisigaw ng pighati at kawalan ng pag-asa. Amoy na amoy ni Desiree ang masangsang na timpla ng gamot, luma at kinalawang na bakal, at ang halumigmig ng mga katawang naghihintay sa kanilang huling hantungan. Nakahiga siya sa isang matigas na stretcher na may gulong na tila kumakayod sa bitak-bitak na sahig sa bawat pag-usad nito. Ang liwanag ng mga ilaw sa kisame ay tila mga bituing mabilis na naglalaho, nagbibigay lamang ng sulyap sa kanyang nanlalabong paningin.
Sa gitna ng kaguluhan ng mga nurse na nagmamadali at ng ingay ng ibang mga pasyenteng dumadaing, naramdaman ni Desiree ang isang magaspang ngunit mainit na kamay na humahawak sa kanya. Si Nana Sabel, ang matandang kasambahay ay hindi nakatiis. Sa kabila ng banta ni Doña Aurora, lihim itong tumawag ng taxi at ginamit ang sarili nitong kakaunting ipon upang madala si Desiree sa pinakamalapit na pasilidad na medikal. Kayanin mo, iha. Huwag kang susuko. Nandito lang si Nana. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panalangin. Nana, si Marcus, ang asawa ko. Pilit na usal ni Desiree, ang kanyang mga labi ay puting-puti na at tila wala ng daloy ng buhay. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pag-iwan sa kanya sa gitna ng unos, ang pangalan pa rin ng lalaking dumurog sa kanya ang hinahanap ng kanyang puso. Hindi nakatiis si Nana Sabel. Kinuha niya ang sariling lumang cellphone at muling sinubukang tawagan si Marcus. Sa ikatlong pagkakataon, may sumagot. Ngunit hindi ang baritono ni Marcus ang narinig niya, kundi ang malamyos at mapanirang tinig ni Chloe. Hello? Who is this? Gabing-gabi na, isturbo kayo sa pahinga ni Marcus. Wika ng babae sa kabilang linya, may halong halakhak sa background na tila nanggagaling sa isang marangyang silid. Ma'am Chloe, pakiusap po. Ibigay niyo ang telepono kay Sir Marcus. Mamamatay na po si Desiree. Narito po kami sa ospital. Kailangan po siya rito. Pagsusumamo ni Nana Sabel, halos lumuhod na siya sa harap ng mga tao sa emergency room. Natahimik ang kabilang linya sandali. Bago muling nagsalita, si Chloe, ang boses nito ngayon ay puno ng lason. Sabihin mo sa amo mo, Nana Sabel, huwag siyang mag-inarte. Alam ni Marcos na buhay pa siya. At kung mamatay man siya, baka iyon na ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa amin. Don't call again. Pagkatapos noon ay ang katahimikan ng linyang pinutol, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Napatingin si Nana Sabel kay Desiree. Hindi niya magawang sabihin ang katotohanan, ngunit sapat na ang nakitang pait sa mukha ng matanda upang maunawaan ni Desiree ang lahat. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at dangal ay mas pipiliin pang makitang bangkay siya kaysa gambalain ang gabi nito sa piling ng iba. Biglang dumating ang isang doktor. Pagod ang mga mata, ngunit puno ng awtoridad. Mabilis nitong sinuri ang mga vital signs ni Desiree at ang kanyang lumulobong tiyan na ngayon ay matigas na parang bato. Severe preeclampsia with internal hemorrhaging, deklara ng doktor sa kanyang mga kasama. Tumingin siya kay Nana Sabel na may mabigat na ekspresyon. Kayo ba ang kamag-anak? Masyado nang marami ang nawalang dugo sa kanya. At ang bata, bumababa na ang heart rate. Kailangan nating mag-emergency C-section ngayon din. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Pakiusap, sigaw ni Nana Sabel. Hinawakan ng doktor ang balikat ni Desiree. Tila sinusubukang gisingin ang diwa nito mula sa hangganan ng kamatayan. Makinig ka sa akin, Mrs. Masyadong mahina ang katawan mo para sa operasyong ito. May malaking panganib na hindi niyo parehong kayanin. Kailangan naming malaman. Kung kailangang pumili, sino ang uunahin namin? Ang bata o ikaw? Tila huminto ang mundo para kay Desiree. Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malupit na biro ng tadhana. Tumingin siya sa kanyang tiyan, ang munting buhay na hindi man lang nakaranas ng pagmamahal mula sa isang ama, ang munting buhay na naging tanging dahilan niya upang bumangon sa bawat araw ng pang-api. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mas mabagal, mas mahirap. Sa kanyang diwa, nakita niya ang mukha ng kanyang ina na matagal na niyang hindi kapiling. Ramdam niya ang tawag ng kapayapaan, ang paanyaya ng isang mundong wala ng sakit at luha. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim,
Muling bumalik sa kanyang alaala ang tawa ni Chloe at ang malamig na tingin ni Marcus. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lamang. Hindi pwedeng sila ang manalo. Idinilat ni Desiree ang kanyang mga mata. Ang alab ng puot at pagmamahal ay nagtagpo sa isang huling sulyap. Ang bata, bulong niya, ang kanyang huling lakas ay ibinigay sa desisyong yon. Iligtas niyo ang anak ko. Kasabay ng pagpirmang ginawa ni Nana Sabel sa mga dokumento ay ang mabilis na pagtulak sa stretcher ni Desiree patungo sa operating room. Ang mga pintong bakal ay nagsara nang may bigat na tila naghihiwalay sa buhay at sa kung anong naghihintay sa kabilang panig. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang katapusang luha ng langit. Sa loob ng malamig na silid, ang tunog ng mga kagamitang medikal na tumatama sa bawat isa ay ang tanging musika sa isang labanang walang kasiguruhan. Isang buhay ang kailangang ibigay upang ang isa ay magkaroon ng pagkakataong huminga. Habang ang anesthesia ay unti-unting nagpapatulog sa kanyang diwa. Isang kakaibang liwanag ang tila sumulpot mula sa kanyang kwintas. Isang figura ng isang matandang lalaki na may suot na mamahaling terno ang tila nakatayo sa dulo ng pasilyo ng kanyang panaginip. Hawak ang isang tungkod na may gintong hawakan at tumatawag sa kanyang pangalan. Sino ang lalaking iyon? At huli na ba ang lahat bago niya matuklasan ang tunay na dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat? Ang pasilyo ng pampublikong ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nakakabingi na paminsan-minsan lamang nabubasag ng mahinang pag-atungal ng hangin sa labas at ng mabagal na pagpatak ng tubig mula sa isang tumatagas na tubo sa kisame. Nakaupo si Nana Sabel sa isang mabuway na bangko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga huling gamit ni Desiree, ang kanyang basang tsinelas, ang duguang bestida, at ang luma, ngunit kumikinang na kwintas na kinuha ng nurse bago ang operasyon. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, naramdaman ni Nana Sabel ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang ingay ng mga tao sa emergency room ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang mabigat na aura na tila nagmumula sa labas ng gusali. Narinig niya ang malalakas at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos sa semento. Hindi katulad ng mga tsinelas ng mga pasyente, kundi mga yabag na puno ng awtoridad at kapangyarihan. Bumukas ang mga lumang pintuang salamin ng ospital ng may bigat. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot na itim na tila mga aninong nagbibigay daan sa isang nagniningning na araw. Sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may tindig na tila isang haring hindi kayang tapatan ng kahit na sino. Suot niya ang isang kulay abong terno na halatang gawa sa pinakamahal na tela mula sa ibang bansa. Hawak niya ang isang tungkod na gawa sa maitim na kahoy na may hawakang ginto sa hugis ng isang leon. Ito si Elijah Fontaine. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng katandaan, ay kasing talas pa rin ng isang agila na naghahanap ng katarungan. Huminto siya sa gitna ng maruming pasilyo. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa paligid. Lumingon siya sa kanyang sekretarya na may hawak na isang lumang litrato. Natitiyak mo bang narito siya? Tanong ni Elijah. Ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Opo, Don Elijah. Ayon sa huling impormasyon, dinala rito ang babaeng tumutugma sa deskripsyon. Sagot ng sekretarya ng may paggalang. Napansin ni Elijah ang matandang kasambahay na umiiyak sa gilid. Lumapit siya kay Nana Sabel. Sa puntong yon, nakita ni Elijah ang plastic bag na hawak ng matanda. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mamataan niya ang gintong locket na nakasilip mula rito. Ang locket na may nakaukit na letrang F, ang tanging pamanang iniwan niya sa kanyang anak na babae bago ito nawalay sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Saan mo nakuha ang kwintas na yan?
Mabilis na tanong ni Elijah. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang itinuturo ang alahas. Nagulat si Nana Sabel at napaatras. Ito po ba? Sa alaga ko po ito. Kay Desiree, nakita ko po siyang suot ito simula noong mapulot siya sa ampunan. Sino po ba kayo? Hindi sumagot si Elijah. Sa halip, kinuha niya ang locket at binuksan ito. Sa loob ay makikita ang isang napakaliit na larawan ng isang magandang babaeng kamukhang-kamukha ni Desiree. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ng makapangyarihang lalaki. Ang batang hinahanap niya sa buong mundo, ang kanyang nawawalang apo, ay narito lamang sa ilalim ng ganitong kahabag-habag na kalagayan. Nasaan siya? Nasaan ang apo ko? Sigaw ni Elijah na nagpalingon sa lahat ng mga nurse at doktor sa paligid. Nasa loob po, sa operating room, sagot ni Nana Sabel sa gitna ng pagkalito. Pinabayaan po siya ng asawa niya. Pinabayaan siya ng mga De Vega habang siya ay naghihingalo. Nang marinig ang pangalang De Vega, ang mukha ni Elijah ay binalot ng isang nakapangingilabot na galit. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis at ang kanyang tungkod ay malakas na tumama sa sahig na lumikha ng isang tunog na tila naghuhudyat ng isang digmaan. De Vega, pag-uulit ni Elijah, ang boses niya ngayon ay parang isang bulong ng kamatayan. Sinaktan nila ang dugo ng mga Fontaine. Akala nila ay wala siyang tagapagtanggol. Akala nila ay isa lamang siyang basurang maaaring itapon. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa puot. Bilhin ninyo ang ospital na ito sa loob ng 10 minuto. Tawagan ang pinakamagaling na mga siruhano sa buong bansa at dalhin sila rito gamit ang helicopter at ang pamilyang De Vega. Simulan ninyo ang pagdurog sa bawat negosyong hawak nila. I want them to feel the weight of every drop of blood my granddaughter has lost tonight. Eksaktong pagkatapos ng kanyang utos, bumukas ang pinto ng operating room. Isang nurse ang lumabas na may takot sa muka. Doktor! Nawawalan na po tayo ng heart rate sa pasyente. Ang sanggol ay nailabas na pero ang ina, bumibigay na ang kanyang katawan. Napatayo si Elijah. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader sa gitna ng gumuho nating mundo. Huwag ninyong hahayaang mamatay ang apo ko. Sabihin ninyo sa kanya, narito na ang kanyang lolo. Narito na ang kaligtasan niya. Habang ang mga doktor ay nagkakagulo sa loob, si Elijah Fontaine ay nanatiling nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang tingin ay nakapako sa pintuan. Sa kanyang isipan, ang bawat segundo ng paghihirap ni Desiree ay magiging katumbas ng 1 taon ng impyerno para sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ngunit sapat na ba ang yaman at kapangyarihan upang ibalik ang isang buhay na unti-unti nang lumilipad patungo sa kabilang mundo? O ang unang pagkikita ng lolo at apo ay magiging huling pamamaalam din? Sa paningin ng mundo, ang gabing iyon ang naging huling hantungan ni Desiree. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng isang pribadong pasilidad, isang bagong buhay, ang pilit na binubuhay ng pag-ibig na nagmula sa kanyang nakaraan. Ang bawat tunog ng mga modernong makina sa loob ng silid ay tila isang mahinang tibok ng pag-asa sa gitna ng malalim na katahimikan. Nakahiga si Desiree sa isang malambot na kama, nababalot ng mga puting kumot na amoy sariwang bulaklak, malayo sa masangsang na amoy ng pampublikong ospital na kanyang kinalugmukan kanina. Ang kanyang muka ay kasing puti pa rin ng porselana, ngunit ang bawat hininga niya ngayon ay dahan-dahan nang nagiging matatag sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor na dinala ni Elijah Fontaine. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Elijah sa harap ng malaking bintana. Pinapanood ang paghupa ng bagyo sa labas. Hawak niya ang isang baso ng matapang na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Lumingon siya nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Nagawa mo na ba ang ipinagawa ko? Tanong ni Elijah. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Opo, Don Elijah.
Sagot ng abogado. Ayon sa mga opisyal na record ng pampublikong ospital, pumanaw na si Desiree De Vega at ang kanyang sanggol dahil sa mga komplikasyon. Walang nakakaalam na inilipat natin sila rito. Para sa lahat, lalo na sa mga De Vega, wala na ang iyong apo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elijah. Mabuti. Hayaan nating isipin ang mga buitre na yon na matagumpay silang nakapatay ng isang inosenteng kaluluwa. Mas madaling durugin ang kalaban kapag akala nila ay wala na silang dapat ikatakot. Samantala, sa mansyon ng mga De Vega, ang balita ng pagkamatay ni Desiree ay dumating na parang isang hangin na dumaan lamang. Nakaupo si Marcos sa kanilang bar, umiinom ng alak habang si Chloe ay nakasandal sa kanyang balikat. Wala ni isang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata nang ibaba niya ang telepono pagkatapos kausapin si Doña Aurora. Patay na raw siya, Marcos. Bulong ni Chloe, may bahid ng kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang sagabal sa atin. Pwede na nating sabihin sa lahat na ikaw ang biktima rito, na iniwan ka niya sa gitna ng hirap. Uminom ng malaki si Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang bahala. Mas mabuti na rin iyon. At least, hindi ko na kailangang magbayad para sa child support. Sabihin mo kay mama na itapon na ang lahat ng gamit ng babaeng yon. Ayokong may maiwan na kahit anong bakas niya sa bahay na ito, ni hindi nila naisip ang sanggol. Para sa kanila, ang isang buhay na nawala ay isang problema lamang na nalutas. Ang ganitong uri ng kasamaan ay nagpadagundong sa puso ni Nana Sabel, na noong panahong iyon ay lihim ng kinuha ni Elijah Fontaine upang magsilbing saksi sa gagawing pagbabago ni Desiree. Lumipas ang ilang araw. Isang pribadong jet ang dahan-dahang lumipad palayo sa Pilipinas sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Sa loob nito, ligtas na nakahiga si Desiree, kasama ang kanyang sanggol na nasa loob ng isang espesyal na incubator. Si Elijah Fontaine ay nakaupo sa tabi nila, binabantayan ang bawat paggalaw ng kanyang apo. Dinala sila ni Elijah sa isang lihim na villa sa gitna ng Provence, France. Doon, ang hangin ay puno ng bango ng lavender at ang araw ay tila laging nakangiti. Sa loob ng 3 linggo, nanatiling tulog ang diwa ni Desiree, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang naghihilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Isang hapon, habang ang sinag ng araw ay handahang gumagapang sa kanyang mukha, dahan-dahang idinilat ni Desiree ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang maruming kisame ng ospital o ang mapanghusgang mukha ni Doña Aurora. Ang nakita niya ay isang kisameng gawa sa kahoy na may mga disenyong ginto at isang matandang lalaking nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ng may pambihirang lambing. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Desiree. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng tuyong dahon. Ang anak ko? Lumapit si Elijah at hinalikan ang noo ng kanyang apo. Ligtas ka na, Desiree. Narito na ang iyong lolo at ang iyong anak. Siya ay isang mandirigma, tulad mo. Natutulog siya sa kabilang silid, malusog at ligtas. Napaiyak si Desiree, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyong biglang bumuhos sa kanya. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangaapi, ay tila isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong niya sa gitna ng hikbi. Itinaas ni Elijah ang gintong locket na laging suot ni Desiree. Dahil ikaw ang dugong Fontaine na matagal ko nang hinahanap. At simula sa araw na ito, walang sino man ang muling makakasakit sa iyo. Ang pangalang Desiree De Vega ay patay na kasama ng bagyong yon. Ngayon, ikaw ay magsisimulang mabuhay bilang isang reyna. Tumingin si Desiree sa bintana, sa malawak na taniman ng lavender na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago, mula sa lungkot patungo sa isang matatag at malamig na determinasyon. Ngunit sa kabila ng kaligtasang ito, may isang misteryo pa ring bumabagabag sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Elijah ang tungkol sa kanya?
At ano ang nakatagong sikreto sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina na tila pilit na itinatago ng kanyang lolo? Ang bawat hibla ng mahaba at itim na buhok ni Desiree na dahan-dahang nahuhulog sa malamig na sahig ay tila mga tanikala ng nakaraan na isa-isang napuputol. Hawak niya ang gunting ng may nanginginig na kamay, ngunit ang kanyang tingin sa salamin ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang bawat tunog ng pagtalim ng bakal sa kanyang buhok ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng sakit na kanyang tiniis. Paalam, Desiree de Vega, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses niya ay hindi na ang basag na tinig ng babaeng nagmakaawa sa ulan, kundi isang malamig na hininga na tila nagmumula sa kailaliman ng isang nagyelong lawa. Sa likod niya, nakatayo si Nana Sabel, tahimik na pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang matandang kasambahay ay hindi makapaniwala sa bilis ng pagbabagong nangyayari sa kanyang alaga. Ang Desiree na dati ay laging nakayuko at tila humihingi ng paumanhin sa mundo dahil sa kanyang pag-iral, ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng isang korona na hindi nakikita. Lumipas ang 6 na buwan sa Provence. Ang bawat araw ay naging isang disiplina ng muling pagkabuhay. Sa ilalim ng paggabay ni Elijah Fontaine, hindi lamang ang pangalan ni Desiree ang nagbago. Sumailalim siya sa mga pagsasanay na hindi niya akalaing kakayanin niya. Mula sa sining ng pakikipagtalastasan sa mataas na lipunan, hanggang sa pag-unawa sa mga komplikadong numero ng pandaigdigang ekonomiya, tinanggap ni Desiree ang lahat ng may matinding uhaw. Gusto ni Elijah na maging isang sandata ang kanyang apo, isang sandata na nakabalot sa sutla at hiyas. Isang hapon, dinala ni Elijah si Desiree sa hardin kung saan natutulog ang kanyang anak na lalaki sa loob ng isang marangyang stroller. Ang bata, na pinangalanan niyang Gabriel, ay lumalaking malusog at may mga matang tila kumukuha ng liwanag mula sa langit. Tingnan mo siya, Desiree, wika ni Elijah habang pinapanood ang bata. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag. Ang mundong kinalakihan mo ay mundong kumakain ng mga mahihina. Ngunit ang mundong ibibigay ko sa iyo at sa batang ito ay mundong luluhod sa inyong paanan. Hinawakan ni Desiree ang maliit na kamay ni Gabriel. Ang pakiramdam ng malambot na balat ng kanyang anak ay tila isang gamot na naghihilom sa huling sugat sa kanyang puso. Gagawin ko ang lahat, Lolo. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan niya ang dilim na pinagdaanan ko. Mabuti, sagot ni Elijah, at iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Ito ang ulat tungkol sa mga De Vega. Habang iniisip nilang patay ka na, nagpapakasasa sila sa iyong inheritance na kinuha nila mula sa mga pekeng dokumento. Si Marcos at Chloe ay nakatakdang ikasal sa susunod na buwan sa isang marangyang selebrasyon sa Manila. Binuksan ni Desiree ang folder. Nakita niya ang larawan ni Marcos at Chloe na masayang nakangiti sa isang pahayagan. Tila ba walang bahid ng dugo ang kanilang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi na ito dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa isang malamig at kalkuladong puot. Gusto kong bumalik, pahayag ni Desiree. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa larawan ng kanyang dating asawa. Hindi ka pa handa, apo, paalala ni Elijah. Handa na ako, Lolo. Hindi ako babalik bilang Desiree na biktima. Babalik ako bilang si Desiree Fontaine, ang babaeng sisira sa lahat ng pangarap nila nang hindi man lang nagtataas ng boses. Sa mga sumunod na linggo, ang pagbabago ay naging ganap. Ang kanyang kutis na dati ay maputla dahil sa pagod ay naging nagniningning na parang perlas. Ang kanyang mga kilos ay naging kasing lambot ng hangin, ngunit kasing tulis ng isang espada. Tinuruan siya ni Elijah na huwag ipakita ang emosyon sa kanyang mukha. Ang tunay na kapangyarihan, anang matanda, ay ang kakayahang pumatay ng kalaban gamit ang isang ngumangiti. Isang gabi, bago ang kanilang nakatakdang paglalakbay pabalik sa Pilipinas,
Pumasok si Desiree sa silid ni Elijah. Suot niya ang isang mahabang bestidang kulay itim na yari sa mamahaling lace. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at matapang na panga. Lolo, tawag niya. Napatigil si Elijah sa kanyang binabasa at napatingala. Sa isang sandali, tila nakita niya ang kanyang yumaong anak sa tindig ni Desiree. Ang kanyang apo ay hindi na isang biktima ng tadhana. Siya na ang tadhana. Narito ang iyong bagong pasaporte, Desiree, sabi ni Elijah habang iniabot ang isang maliit na libro. At narito ang susi sa iyong unang kumpanya sa Pilipinas. Magsisimula tayo sa katahimikan. Hayaan nating maramdaman nila ang iyong presensya bago nila makita ang iyong mukha. Tumingin si Desiree sa bintana. Tanaw ang madilim na kalangitan ng France. Alam niyang sa kabilang panig ng mundo, may mga taong nagdiriwang sa kanyang kamatayan. Ngunit hindi nila alam na ang bawat tawa nila ngayon ay isang utang na may malaking interes na kailangang bayaran bukas. Marcos! Bulong ni Desiree sa hangin. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. Sana ay sapat ang saya mo ngayon. Dahil sisiguraduhin kong ang bawat sandali ng nalalabi mong buhay ay magiging isang mahabang pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa telepono ni Elijah mula sa isang hindi kilalang impormante sa Manila. May isang tao sa loob ng mga De Vega, ang tila nakatuklas na hindi totoong abo, ang nasa loob ng kabaong ni Desiree. Sino ang taong ito? At siya ba ay kakampi? O isang panibagong panganib? Hindi lang purong yaman ang ipinamana sa iyo ng iyong ina, Desiree. Ipinamana niya rin sa iyo ang isang malupit na katotohanan na matagal naming pinalipas sa limot. Ang bawat sentimo ng trilyong pisong hawak ng mga Fontaine ay may bahid ng sakripisyo ng iyong ina. Ang boses ni Elijah ay tila isang malamig na hangin na yumayakap sa silid-aklatan ng villa. Sa gitna ng malawak na mesa ay isang luma at kupas na kahon na gawa sa pelus. Dahan-dahan itong binuksan ni Elijah at ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra nito ay tila pagbukas din ng isang pintuan patungo sa nakaraan. Sa loob ay makikita ang mga dokumentong kulay kape na dahil sa kalumaan, isang tumpok ng mga alahas na nagniningning kahit sa madilim na silid. At isang diary na may mga bakas ng natuyong luha sa mga pahina nito. Kinuha ni Desiree ang diary. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa bawat salitang isinulat ng kanyang ina na si Sofia. Doon niya nalaman ang lihim na matagal nang itinatago ni Elijah. Ang kanyang ina ay hindi lamang basta nawalay. Tumakas si Sofia mula sa marangyang buhay ng mga Fontaine dahil sa pag-ibig sa isang lalaking itinakwil ng lipunan, ang kanyang ama. Ang iyong ama ay isang tapat na tao, Desiree. Pagpapatuloy ni Elijah, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ngunit siya ay biktima ng panlilinlang ng pamilya De Vega noong kabataan nila. Ang mga De Vega ay matagal nang mga lintas sa ating pamilya. Sinipsip nila ang yaman ng iyong ama, sinira ang kanyang dangal, hanggang sa wala na siyang matira, kundi ang pag-ibig ni Sofia. At ngayon, muli nilang ginawa yon sa iyo. Akala nila ay tapos na ang kanilang misyon nang makuha nila ang iyong pirma sa mga pekeng dokumento ng lupa. Naramdaman ni Desiree ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang puot na nararamdaman niya para kay Marcos ay nadagdagan ng isang mas malalim na galit para sa buong lahi ng mga De Vega. Hindi lamang siya ang biktima. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pinahirapan ng mga ito bago pa man siya isilang. Kinuha ni Elijah ang isang maliit, makintab, at kulay itim na card mula sa kahon. Inilapag niya ito sa harap ni Desiree. Ang card na ito ay walang pangalan. Tanging ang simbolo lamang ng isang leon na ginto ang nakaukit dito. Ito ang Fontaine Black Card, wika ni Elijah. Ito ay walang limitasyon
Maaari mong bilhin ang buong distrito ng Makati kung nais mo. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa card na ito, kundi sa kung paano mo ito gagamitin upang iluhod ang mga kalaban nang hindi sila nakakahinga. Ibinibigay ko rin sa iyo ang titulo ng Fontaine Plaza sa Maynila. Mula ngayon, ikaw na ang tatayong tagapangulo nito sa ilalim ng pangalang Cassandra Fontaine. Tumingin si Desiree sa card. Ang kislap nito ay tila sumasalamin sa apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa loob ng trilyong pisong kayamanan na ito, nakikita niya ang bawat gabi na nagutom siya sa bahay ng mga De Vega, ang bawat araw na inalipusta siya ni Doña Aurora dahil sa pagiging ulila. Gagamitin ko ito, Lolo. Tugon ni Desiree, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Bibilin ko ang bawat hininga nila. Gusto kong makita silang namamalimos sa kalsadang dati nilang nilalakaran ng may pagmamalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang mahinang pag-iyak ni Gabriel mula sa kabilang silid. Agad na tumayo si Desiree at pinuntahan ang kanyang anak. Sa bawat pagyakap niya sa bata, ramdam niya ang bigat ng tungkulin. Ang yaman ng mga Fontaine ay hindi lamang para sa kanyang luho. Ito ay para masiguro na ang kanyang anak ay hindi kailanman hahawakan ng maruruming kamay ng mga De Vega. Pagbalik niya sa silid-aklatan, may iniabot pang isang sobre si Elijah. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. May isang tao sa loob ng bahay ng mga De Vega, ang lihim na nagpapadala ng impormasyon tungkol sa bawat galaw ni Marcus at Chloe. Hindi ko pa alam kung sino siya, ngunit tila kilala ka niya ng malalim. Binuksan ni Desiree ang sobre at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang litrato. Ito ay kuha mula sa loob ng kwarto ni Marcus. Sa gilid ng salamin ni Marcus ay nakadikit ang isang maliit at punit-punit na larawan. Ang larawan ni Desiree noong unang taon ng kanilang pagsasama. Bago pa ito naging isang halimaw, bakit itinatago pa rin ni Marcos ang larawang iyon? At sino ang espiya sa loob ng mansyon na naglalagay sa kanyang sarili sa panganib para lamang tulungan si Desiree? Isang kaba ang humaplos sa dibdib ni Desiree nang maisip niya si Nana Sabel. Ngunit bago pa siya makapagtanong, muling tumunog ang telepono ni Elijah. Isang balita mula sa Maynila ang nagpabago sa timpla ng gabi. Ang kasal ni Marcus at Chloe ay gaganapin na sa susunod na linggo at isang misteryosong donor ang nagbigay ng pinakamalaking pondo para sa kanilang selebrasyon. Nanginig ang mga kamay ni Desiree sa galit. Ang donor na iyon ay walang iba kundi ang kumpanyang kinuha ng mga De Vega mula sa kanya sa pamamagitan ng panloloko. Lolo, ihanda niyo na ang flight natin. Wika ni Desiree habang hinahawakan ng mahigpit ang itim na card. Ayokong mahuli sa pinakamalaking palabas sa taon. Gusto kong ako mismo ang mag-abot ng regalo ko para sa kanilang kasal. Ang regalo ng kanilang pagkawasak. Sa labas ng villa, ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, naghahanda para sa isang bagong unos. Ngunit sa pagkakataong ito, si Desiree na ang bagyo at wala nang makakapigil sa kanyang paghampas. Ang bawat paghakbang ni Desiree, pababa ng pribadong jet ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng sakit na iniwan niya sa lupang ito. Ang hangin ng Maynila, mainit, maalinsangan, at puno ng amoy ng usok at ulan, ay pamilyar na yumakap sa kanyang balat. Ngunit hindi na siya ang babaeng tumakas na luhaan at duguan. Ngayon, ang bawat hininga niya ay puno ng bango ng tagumpay at ng malamig na determinasyon ng isang Fontaine. Handa ka na ba, Cassandra? Tanong ni Elijah habang inaalalayan siya sa pagbaba. Ang paggamit ng kanyang bagong pangalan ay tila isang paalala na ang lumang Desiree ay nakabaon na sa limot. Higit pa sa handa, Lolo, sagot niya. Suot ang isang malapad na sombrero at madilim na antipara, tila siya isang misteryosong anino sa ilalim ng nag-aapoy na araw. Dinala sila ng isang itim na limousine
sa pinakasikat at pinakamahal na hotel sa Makati, ang The Fontaine Grand. Ito ang puso ng kanilang imperyo sa Pilipinas at dito rin gaganapin ang huling pagdiriwang ng mga De Vega bago ang nakatakdang kasal ni na Marcos at Chloe. Ayon sa plano ni Elijah, mananatiling lihim ang pagdating ni Cassandra Fontaine hanggang sa huling sandali. Ngunit hindi napigilan ni Desiree ang sarili na nais masilayan ang kanyang mga kaaway mula sa malayo. Nang gabing iyon, sa loob ng malawak na ballroom ng hotel, ang mga De Vega ay nagpapakitang gilas sa harap ng mga potensyal na mamumuhunan. Nakatayo si Desiree sa madilim na sulok ng mezzanine, tanaw ang kislap ng mga chandelier at ang plastik na tawa ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Nakita niya si Marcos. Mukha itong masigla, may hawak na kopita ng alak at buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Sa tabi nito ay si Chloe, suot ang isang kumikinang na kwintas na tila pamilyar kay Desiree. Ito ang kwintas na ipinamana sa kanya ni Sofia na ninakaw ng mga De Vega matapos siyang mamatay. Ang galit sa dibdib ni Desiree ay tila isang bulkang handang sumabog, ngunit pinilit niyang panatilihin ang katahimikan. Ang tunog ng mga nagtatawang tao at ang mahinang tugtog ng violin sa paligid ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa kanyang mga tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang kawalang hiyaan ng dalawang tao sa harap niya. "Ladies and gentlemen," anunsyo ni Marcos sa gitna ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Ang tagumpay ng De Vega Holdings ay alay ko sa aking magandang bride-to-be, si Chloe, at sa alaala ng aking yumaong asawa na si Desiree, na ang pamana ang naging pundasyon ng ating bagong simula." Narinig ni Desiree ang mahinang bulungan ng mga tao. Ang iba ay nagpapakita ng huwad na pakikiramay. Ang iba naman ay tila naiinggiri. Ang paggamit ni Marcos sa kanyang pangalan upang kumuha ng simpatya at pera ay ang pinakamababang uri ng panlilinlang na nasaksihan niya. Dahil sa matinding emosyon, napagpasyahan ni Desiree na lumabas muna ng ballroom upang kumuha ng hangin. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo patungo sa elevator, isang pamilyar na figura ang kanyang nakasalubong. Ito ay si Nana Sabel. Ang matanda ay nakasuot ng uniforme ng mga kasambahay at tila may dalang tray ng mga gamot. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay tila lalong bumigat sa paglipas ng mga buwan. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Desiree. Gusto niyang yakapin ang matanda. Gusto niyang sabihing buhay siya at narito na siya para iligtas ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang malalakas na yabag ng mga sapatos mula sa likuran. "Sabel, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap para ibigay ang gamot ni Mama." Sigaw ni Marcos. Mabilis na ibinaling ni Desiree ang kanyang mukha at nagkunwaring tinitingnan ng isang painting sa dingding. Dumaan si Marcos sa kanyang tabi. Huminto ang lalaki ng may ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Tila naramdaman ni Marcos ang isang pamilyar na bango. Ang pabangong ginagamit ni Desiree noong unang gabi ng kanilang pagtatagpo. Napatigil si Marcos. Lumingon siya sa babaeng nakatalikod. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis sa hindi malamang dahilan. "Miss?" tawag niya. Nanigas si Desiree sa kanyang kinatatayuan. Ang boses ni Marcos ay tila isang maruming kamay na humahawak sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, itinatago ang kanyang profile. "May kailangan ka, sir?" tugon ni Desiree. Ngunit pinalalim niya ang kanyang boses at gumamit ng wikang Ingles na may accent na Pranses, tulad ng itinuro sa kanya. Napakunot ang noo ni Marcos. Wala. Pasensya na. Akala ko lang ay may kakilala akong katulad mo." Nang makaalis si Marcos kasama si Nana Sabel, napasandal si Desiree sa dingding at huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot at gigil. Halos mahuli na siya. Ngunit ang kislap ng pagkilala sa mga mata ni Marcos
Kahit na ito ay panandalian lamang, ay nagbigay sa kanya ng isang ideya. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong card ang iniwan ni Desiree sa valet parking para iabot sa sasakyan ni Marcus. Ang card ay walang sulat. Tanging ang amoy lamang ng kanyang paboritong bulaklak, ang puting liryo, na laging iniaalay ni Marcus sa kanyang libingan para magpanggap na matapat na asawa. Ano ang gagawin ni Marcus kapag naramdaman niya ang presensya ng isang multo sa gitna ng kanyang kaligayahan? At sino ang lalaking nakasuot ng itim na sumusunod kay Desiree mula pa sa airport na hindi bahagi ng mga tauhan ni Elijah Fontaine? Ang bawat pirma sa mga dokumentong nasa harap ni Marcus ay tila mga hatol ng kamatayan para sa negosyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa De Vega Holdings, ang hangin ay naging mabigat at tila kulang sa oksiheno. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay nakikipagpaligsahan sa mahinang ugong ng aircon na tila hindi na kayang palamigin ang namumuong init sa kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin na frozen ang mga accounts natin? Sigaw ni Marcus sa kanyang chief accountant. Halos madurog niya ang mamahaling pluma na hawak niya. Sir, may naghahain po ng legal challenge sa ownership ng mga lupain na nakuha natin mula sa estate ni Ma'am Desiree. Nanginginig na sagot ng accountant. Dahil may kwestiyon sa legalidad ng mga pirma, pansamantalang hinarang ng bangko ang lahat ng pondo. Wala tayong mailalabas para sa operasyon ng kumpanya ngayong buwan. Hinampas ni Marcus ang mesa, isang tunog ng pagbagsak ng kamay sa kahoy na umalingaw-ngaw sa buong silid. Imposible! Patay na ang babaeng iyon. Sino ang maghahain ng challenge? Wala siyang kamag-anak. Wala siyang sinuman. Habang nangyayari ang kaguluhan sa opisina ni Marcus, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling butik sa Greenbelt, kasalukuyang nagpapakasasa si Doña Aurora sa pamimili. Ang matanda ay tila isang reyna na pinalilibutan ng mga sales lady na nagkakandara pa sa pag-abot ng mga designer bags at sapatos. I'll take this and that one too. Utos ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ibalot ninyo ng maayos. My son's company is the biggest in the industry now. Hinding-hindi kayo mauubusan ng benta sa akin. Ngunit nang iabot na niya ang kanyang gintong credit card para sa bayad, ang lahat ay tila tumigil. Ang cashier ay paulit-ulit na ipinapasok ang card sa makina, ngunit ang tanging lumalabas ay ang matunog na hudyat ng pagtanggi sa transaksyon. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa butik. I'm sorry, ma'am, but the transaction was declined. Dahan-dahang wika ng cashier. Ang boses nito ay wala ng bahid ng labis na paggalang kanina. What? Declined? Baka sira ang makina ninyo. Do you know who I am? I am Aurora de Vega. Sigaw ng matanda. Namumula ang muka sa matinding hiya habang ang ibang mga mayamang mamimili sa paligid ay nagsisimulang magbulungan at tumingin sa kanya ng may pangungutya. Sirang makina? O baka naman wala na talagang laman ang pitaka? Isang boses ng babae ang biglang sumingit mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Doña Aurora at nakita ang isang eleganteng babae na nakasuot ng puting terno at itim na antipara. Ito ay si Cassandra Fontaine. Hawak niya ang isang maliit na tasa ng kape at may isang matamis ngunit mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Sino ka? At anong karapatan mong makialam? Galit na tanong ni Doña Aurora. Dahan-dahang tinanggal ni Cassandra ang kanyang antipara, ngunit bago pa man makita ng matanda ang kanyang buong muka, muling nagsuot si Cassandra ng isang mapang-asar na ngiti. Ako lang naman ang nagmamay-ari ng building na ito, Doña Aurora. At ayon sa ulat ng aking staff, tila may isang pesteng hindi makapagbayad na nanggugulo sa aking shop. Pakialis na lang po ang matandang ito. Baka makasira pa sa imahe ng aking butik. Ang mga security guard ay lumapit at dahan-dahang iginiya si Doña Aurora palabas. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang mga mamahaling pangarap ay tila naging abo sa harap ng maraming tao. Sa labas,
Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Binabasa ang kanyang marangyang suot. Isang paalala sa gabing iniwan nila si Desiree sa kalsada. Samantala, bumalik ang eksena kay Marcus. Nakatanggap siya ng isang sulat mula sa Fontaine Plaza. Ang nilalaman ay isang imbitasyon para sa isang pribadong pagpupulong upang talakayin ang isang posibleng bailout para sa kanyang kumpanya. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang pumunta ng mag-isa sa isang abandonadong pantalan sa hating gabi. Bailout? Fontaine? Ito na ang pagkakataon ko. Bulong ni Marcus, ang kanyang kasakiman ay muling nanaig sa kanyang takot. Ngunit hindi alam ni Marcus, habang siya ay naghahanda para sa pagkakataong iyon, si Cassandra ay nakaupo sa kanyang silid. Pinapanood ang bawat galaw ni Marcus sa pamamagitan ng isang lihim na kamera. Sa kanyang tabi, ang itim na card ng mga Fontaine ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ito pa lang ang unang patak, Marcus, bulong ni Cassandra, habang pinagmamasdan ng isang butil ng ulan na gumuguhit sa salamin ng kanyang bintana. Gusto kong malunod ka sa sarili mong mga luha bago ko tuluyang tapusin ang laro. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Cassandra. Sa gitna ng kanyang plano, isang tawag mula sa ospital ang dumating. Si Nana Sabel ay biglang nawalan ng malay matapos makarinig ng isang pagbabanta mula kay Chloe. Ano ang nalaman ng matanda na naging dahilan upang saktan siya ni Chloe? At may kinalaman ba ito sa tunay na nangyari sa anak ni Desiree sa loob ng operating room? Gagawin ko ang lahat. Pakisabi lang sa may-ari ng Fontaine na kailangan ko ang tulong niya. Kahit anong kondisyon, kahit anong pirma, gagawin ko. Huwag lang kaming tuluyang bumagsak. Ang boses ni Marcus ay tila isang basag na plaka na umiikot sa gitna ng madilim at abandonadong pantalan. Walang bakas ng dating mapagmataas na tagapagmana ng De Vega Holdings. Ang kanyang mamahaling suit na yari sa Italian silk ay basang-basa na ng ulan at may mga mantsa ng putik sa dulo ng kanyang pantalon. Nakatayo siya sa harap ng isang itim na limousine na ang mga bintana ay tila mga pader na hindi nagpapakita ng kahit anong anino sa loob. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Cassandra. Ang malamig na buga ng aircon ay humahaplos sa kanyang balat. Ngunit ang mas nararamdaman niya ay ang pait na tila bumabalot sa kanyang lalamunan. Pinapanood niya si Marcus sa pamamagitan ng madilim na bintana. Ang lalaking ito, na dati ay tila isang higante sa kanyang paningin habang siya ay nakaluhod sa sahig ng mansyon, ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nanlilimos ng kahit katiting na pansin. Isang mapait na irony ang sumagi sa isipan ni Cassandra. Noong gabing namimilipit siya sa sakit, noong gabing dumanak ang kanyang dugo sa semento, nagmakaawa rin siya. Ngunit ang hiningi niya ay hindi pera, kundi buhay, ang buhay ng kanilang anak. At ang isinagot ni Marcus noon ay ang pagpatay sa kanyang telepono at ang pag-iwan sa kanya sa dilim. Ngayon, ang tadhana ay bumalik sa kanyang pinagmulan, dala ang isang malupit na paniningil. Dahan-dahang ibinaba ng sekretarya ang bintana ng sasakyan, sapat lamang upang marinig ni Marcus ang isang malamig na tinig na nanggagaling sa loob. Gusto mong maisalba ang kumpanya mo, Mr. De Vega? Wika ni Cassandra, gamit ang kanyang binagong accent na puno ng awtoridad. Ang sabi mo ay gagawin mo ang lahat, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang talikuran mo ang lahat ng dignidad na natitira sa'yo. Napatigil si Marcus. Ang boses na yon, tila may kung anong pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makita ang pirma na magbibigay sa kanya ng bilyon-bilyong pondo. Oo po, ma'am. Kahit ano, sagot ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Kung ganoon, lumuhod ka, utos ni Cassandra. Lumuhod ka sa gitna ng putika na yan at humingi ka ng tawad sa harap ng kamera. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga taong tinapakan mo para lang makarating sa itaas. At higit sa lahat,
Humingi ka ng tawad sa asawang pinabayaan mong mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Ang kanyang panga ay nagtagis sa tindi ng kahihiyan. Siya, si Marcus de Vega, ay luluhod sa putikan? Ngunit nang maisip niya ang mga utang na humahabol sa kanya at ang posibleng pagkabilanggo, ang kanyang yabag ay dahan-dahang bumigay. Isang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa basang semento at putik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pantalan. Habang nakaluhod, nagsimulang magsalita si Marcus. Ang kanyang mga salita ay punong-puno ng huwad na pagsisisi na tila binabasa lamang mula sa isang script. Pinanood ni Cassandra ang eksenang ito nang may halong pandidiri. Walang kasing lawak ang kawalang-hiyaan ng lalaking ito. Ngunit sa gitna ng pagluhod ni Marcus, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Hindi si Cassandra ang lumabas, kundi ang kanyang abogado na may dalang isang itim na folder. Inilapag nito ang folder sa tapat ni Marcus sa gitna ng putikan. "Pirmahan mo yan," utos ng abogado. Iyan ang kasunduan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa De Vega Holdings sa pamilya Fontaine. Kapalit nito, babayaran namin ang lahat ng utang mo. Magiging empleyado ka na lamang sa sarili mong kumpanya. Nanginig ang kamay ni Marcus habang hinahawakan ng pluma. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan at ninakaw ay dahan-dahan nang kumakawala sa kanyang mga kamay. Matapos ang pirmahan, muling tumaas ang bintana ng sasakyan. Ngunit bago ito tuluyang sumara, may isang huling bagay na sinabi si Cassandra na nagpapatigil sa mundo ni Marcus. "Nga pala, Mr. De Vega, kamusta ang kalusugan ni Nana Sabel? Narinig ko na dinala siya sa ospital pagkatapos siyang saktan ng iyong mapapangasawa na si Chloe. Mag-ingat ka. Dahil ang mga lihim na pilit mong ibinabaon sa lupa ay may paraan para muling sumibol sa gitna ng ulan." Napatulala si Marcos habang pinapanood ang pag-alis ng limousine. Paano nalaman ng may-ari ng Fontaine ang tungkol kay Nana Sabel? At bakit tila kilala nito ang bawat sulok ng kanyang madilim na nakaraan? Habang ang sasakyan ni Cassandra ay dahan-dahang lumalayo, nakatingin lamang siya sa rearview mirror. Nakita niya ang maliit at kaawa-awang figura ni Marcus na naiwan sa gitna ng ulan at putik. Ang unang yugto ng paghihiganti ay tapos na, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi pa rin naghihilom. Sapagkat sa ilalim ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang tanong na laging bumubulong sa kanya ay nananatili. Sapat na ba ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway upang mabalik ang buhay na kinuha nila sa kanya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang sanggol na inakala niyang ligtas ay kasalukuyang nasa panganib dahil sa isang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Ang bawat anino sa loob ng mansyon ng mga De Vega ay tila nagkakaroon ng sariling buhay sa paningin ni Doña Aurora. Ang malawak at marangyang sala na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang malamig at nakatatakot na piitan. Ang bawat kalansing ng kristal na chandelier sa itaas, na dahan-dahang gumagalaw dahil sa ihip ng hangin, ay tila isang babala na hindi niya kayang ipaliwanag. Simula noong mapahiya siya sa butik at simula noong mabalitaan ang pagbagsak ng kanilang mga stocks, hindi na nakatulog ng maayos ang matanda. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabing iyon. Ang gabing iniwan nila si Desiree na naghihingalo sa gitna ng ulan. Patay na siya. 1 taon na siyang patay. Bulong ni Doña Aurora sa kanyang sarili habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baso ng brandy. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, dahilan upang ang yelo sa loob ng baso ay lumikha ng isang mahina at paulit-ulit na tunog ng pagtama sa salamin. Ang mga patay ay hindi bumabalik. Ang mga patay ay hindi nanunumbat. Ngunit ang kanyang konsensya, na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang kapalaluan, ay tila isang sugat na muling bumubukas. Isang katulong ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga yabag nito sa carpet ay halos hindi marinig.
May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na papel. Senyora, may nag-iwan po nito sa gate. Para sa inyo raw po. Wika ng katulong bago mabilis na umalis, tila natatakot sa madilim na aura ng kanyang amo. Dahan-dahang binuksan ni Doña Aurora ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang laman nito. Walang sulat, walang pagbabanta. Tanging isang lumang panyo na puti na may borda ng pangalang Desiree at may mga tuyong mantsa ng kulay kalawang na tila dugo. Kasama nito ang isang piraso ng papel na may nakasulat na isang berso mula sa Biblia tungkol sa paniningil ng langit. Isang matinis na daing ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Nabitawan niya ang kanyang baso at ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng mansyon. "Chloe! Marcus!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng histerya. Mabilis na bumaba si Chloe mula sa ikalawang palapag. Suot ang kanyang mamahaling satin na pantulog. Bakas sa kanyang mukha ang inis dahil sa pagkakaabala ng kanyang gabi. "Ano na naman ba yun, ma? Gabing-gabi na. Bakit ba kayo sumisigaw?" "Tingnan mo ito. Tingnan mo ang ipinadala sa akin." Turo ni Doña Aurora sa kahon. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader. "Buhay siya, Chloe. Alam kong buhay siya. Minumulto niya tayo." Lumapit si Chloe at tiningnan ang laman ng kahon ng may pandidiri. "Matigilan niyo nga iyang pagiging praning. Isang basurang panyulang ito. Siguradong gawa-gawa lang ito ng mga taong gustong makuha ang pera natin ngayong alam nilang gipit tayo. O baka naman si Nana Sabel ang may gawa nito bago siya nawalan ng malay." "Hindi mo naiintindihan," sigaw ng matanda habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang bestida. Tila ba may dumi siyang gustong alisin na hindi naman nakikita. Ang amoy ng panyong yan. Iyan ang amoy ng ulan at dugo noong gabing yon. Nararamdaman ko siya, Chloe. Narito siya sa loob ng bahay na ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Chloe. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang mga balikat nito nang may puwersa na tila ba isang babala. "Makinig kayo sa akin. Patay na si Desiree. Ako mismo ang nakakita sa ulat ng ospital. At kung may nagpanggap man na siya, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi na siya makakahinga pa. Huwag kayong magpakita ng kahinaan dahil bukas na bukas din ay itutuloy natin ang plano para sa kasal. Kailangan natin ang pera ng mga Fontaine at hindi natin hahayaan ang isang multo na sumira sa atin." Ngunit habang nagsasalita si Chloe, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa labas ng bintana. Ang tunog ng dahan-dahang paggasgas ng isang bagay sa salamin, tila may isang taong gustong pumasok. Nang lumingon si Doña Aurora, nakita niya ang isang anino ng babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. Napasigaw muli si Doña Aurora at nawalan ng malay, bumagsak siya sa sahig sa gitna ng mga basag na kristal. Habang si Chloe ay abala sa pagtawag ng tulong, hindi niya napansin na sa gilid ng pintuan ay nakatayo si Cassandra. Suot ang kanyang itim na kapa. Isang malamig na sulyap ang ipinukol niya sa dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay. "Ito pa lang ang simula ng inyong takot," bulong ni Cassandra sa hangin. "Gusto kong bago kayo mawalan ng lahat, mawalan muna kayo ng katinoan." Dahan-dahang lumakad palayo si Cassandra. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog. Tila isang tunay na anino na nilalamon ng gabi. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang mensahe ang natanggap niya sa kanyang telepono mula sa kanyang lolo na si Elijah. "Nahanap na namin ang nurse na nag-asikaso kay Desiree noong gabing iyon. Mayroon siyang ipagtatapat na magpapabago sa lahat. Cassandra, ang anak mo." May lihim na hindi natin alam. Napatigil si Cassandra sa gitna ng madilim na hardin. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, isang uri ng kaba na mas matindi pa sa anumang galit na kanyang naramdaman. Ano ang lihim na yon?
At bakit tila may pahiwatig na ang batang inakalala niyang ligtas ay naging biktima ng isang mas malalim na kataksilan? Ikaw ang pumatay sa kanya, Chloe. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa hagdan ng gabing iyon. Hindi ba? Ang boses ni Marcus ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng kanilang magulo at madilim na silid. Hawak niya ang magkabilang balikat ni Chloe. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa mamahaling tela ng suot nito. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagnanasa para sa babaeng ito, ngayon ay nag-aapoy sa puot at isang matinding uri ng pagsisisi na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Napatigil si Chloe. Ang kanyang mapanirang nanangiti ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, marahas niyang tinabig ang mga kamay ni Marcus at tumayo ng tuwid, tila isang ahas na handang manuklaw. At ano naman kung ginawa ko yon, Marcus? Hamon ni Chloe, ang kanyang boses ay walang bakas ng konsensya. Ginawa ko yon para sa atin, para makuha natin ang yaman na dapat ay sa atin. At huwag kang magmalinis, naroon ka rin. Pinanood mo siyang magmakaawa. Pinatay mo ang telepono mo habang tumatawag siya. Tayong dalawa ang pumatay sa kanya, Marcus. Magkasama tayo sa impyernong ito. Ang bawat salita ni Chloe ay tila isang sampal ng katotohanan na nagpaguho sa huling depensa ni Marcus. Napaupo ang lalaki sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dinala sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa kanyang diwa, muling bumalik ang imahe ni Desiree, ang kanyang asawa na laging may matamis na ngiti sa kabila ng pagod. Ang babaeng magtitiis na hindi kumain para lamang may maihain sa kanya. Ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Anong uri akong tao? Bulong ni Marcus, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Ipinagpalit ko ang isang anghel para sa isang demonyong tulad mo. Isang matalim na tawa ang isinagot ni Chloe. Lumapit siya kay Marcus at hinawakan ang buhok nito. Pinilit itong tumingala sa kanya. Huli na para sa pagsisisi, Marcus. Ang kailangan nating gawin ngayon ay siguraduhin na ang mga fontaine ay mananatiling panig sa atin. Huwag kang mag-inarte na parang nagluluksa dahil bukas, kailangan mong humarap sa kanila ng may ngiti. Kung hindi, pareho tayong mabubulok sa kalsada. Habang nangyayari ang madilim na komprontasyon sa mansyon, si Cassandra ay kasalukuyang nasa isang maliit at tagong silid sa loob ng Fontaine Plaza. Sa harap niya ay nakaupo ang isang babaeng may edad na, suot ang kupas na uniforme ng isang nurse. Ito ang nurse na nag-asikaso kay Desiree sa pampublikong ospital noong gabing iyon, ang tanging saksi sa huling hininga ng kanyang kamatayan. Sabihin mo sa akin ang totoo, utos ni Cassandra. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Anong lihim ang itinatago mo tungkol sa anak ko? Ang nurse ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. Huminga ito nang malalim bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Cassandra. Ma'am, noong gabing iyon, bago pa man kayo ilipat ni Don Elijah, may ibang tao na dumating sa ospital. Simula ng nurse, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Isang babaeng nagngangalang Chloe. Binayaran niya ang head doctor upang ideklara na patay na ang sanggol. Gusto niyang itapon ang bata sa kung saan upang wala nang maging ugnayan kayo ni Sir Marcus. Naramdaman ni Cassandra ang paghinto ng kanyang mundo. Ang galit sa kanyang puso ay tila naging isang malaking apoy na sumusunog sa kanyang buong pagkatao. At anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Hindi po natuloy ang plano niya, ma'am. Pagpapatuloy ng nurse habang tumutulo na ang mga luha. Dahil bago pa man makuha ng mga tauhan ni Chloe ang bata, isang lalaki ang kumuha rito. Sinabi niya na siya ang tunay na nagmamalasakit sa inyo. Ma'am, ang batang kasama ni Don Elijah sa France, ang batang inakala ninyong si Gabriel,
Napatayo si Cassandra. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Sino ang batang iyon? Ang batang iyon ay anak ng isa pang pasyente na pumanaw rin noong gabing iyon. Ipinagpalit sila, ma'am. Pagtatapat ng nurse na nagpaguho sa mundo ni Cassandra. Ang tunay ninyong anak, ang tunay na tagapagmana ng mga Fontaine, ay buhay. Ngunit hindi namin alam kung nasaan siya. Ang tanging alam ko lang, may isang taong nagngangalang Sabel ang may alam kung sino ang kumuha sa bata. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat hininga ni Cassandra ay naging isang pakikibaka. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak sa pangalawang pagkakataon ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya sa kamay ng mga De Vega. Sino ang kumuha sa kanyang tunay na anak? At paano nagawang itago ni Elijah ang katotohanan ito sa kanya? O maging ang kanyang lolo ay biktima rin ng panlolokong ito. Sa gitna ng kanyang pighati, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Nana Sabel noong huli silang magkita. May gusto itong sabihin, may lihim itong gustong ipagtapat. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng alarma sa kanyang telepono ay naghudyat ng isang emergency. Ang ospital, kung nasaan si Nana Sabel, ay kasalukuyang nilalamon ng isang malaking apoy. Napatakbo si Cassandra palabas ng silid. Ang kanyang puso ay puno ng takot at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera kay kamatayan. Mawawala na naman ba ang tanging pag-asa niyang mahanap ang kanyang anak? O ito ang huling paraan ni Chloe upang tuluyang ibaon ang katotohanan? Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng engranding ballroom ng The Fontaine Grand ay tila mga matatalas na diamanteng sumusugat sa dilim. Ang halimuyak ng libu-libong sariwang puting liryo ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga hiyas na lumilikha ng isang atmosfera na puno ng kapangyarihan at lihim. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Fontaine Plaza, ang gabing inaasahan ng buong mataas na lipunan ng Maynila upang makilala ang misteryosong tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo ang mga De Vega. Tila sila mga estranghero sa sarili nilang teritoryo. Suot ni Marcos ang kanyang pinakamahal na tuxedo, ngunit ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mapanghusgang tingin ng ibang mga negosyante. Sa tabi niya, si Chloe ay nagpupumilit na magmukhang reyna sa kanyang kumikinang na bestida. Ngunit ang kanyang panginginig ay hindi kayang itago ng makapal na makeup. Umayos ka, Marcus. Bulong ni Chloe. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunumbat. Kailangan nating makuha ang loob ng mga Fontaine. Ito na lang ang natitirang paraan para hindi tayo pulutin sa kangkungan. Hindi ko alam, Chloe. Tila may masamang mangyayari ngayong gabi. Sagot ni Marcus. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng malamyos na tugtog ng orkestra. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, lalo na nang maisip niya ang balita tungkol sa sunog sa ospital ni Nana Sabel. Hindi niya alam kung nakaligtas ang matanda at ang kawalan ng balita ay tila isang tanikalang humihila sa kanya pababa sa kailaliman. Biglang tumigil ang musika. Ang lahat ng ilaw ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliit na sinag na nakatutok sa gitna ng malawak na hagdanan na gawa sa ginto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Lumabas si Elijah Fontaine. Ang kanyang tindig ay tila isang leon na nagbabantay sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, panimula ni Elijah, ang boses niya ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating kumpanya. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na puso ng mga Fontaine, ang aking kaisa-isang apo, ang babaeng dumaan sa apoy upang maging isang hiyas na walang katapat. Ipinapakilala ko sa inyo si Cassandra Fontaine.
Kasabay ng pagbukas ng malalaking pinto sa itaas ng hagdanan ay ang paglabas ng isang figura na tila nanggaling sa isang pangarap. Suot ang isang mahabang bestidang pula na kasing kulay ng dumadaloy na dugo. Dahan-dahang humakbang pababa ang babae. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga yelong hindi natutunaw sa ilalim ng mga ilaw. Napatigil ang mundo ni Marcus. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila isang hudyat ng kanyang huling hantungan. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng ipinapakilala bilang si Cassandra Fontaine, ay walang iba kundi si Desiree, ang kanyang asawa, ang babaeng pinabayaan niyang mamatay sa ulan. Hindi imposible. Bulong ni Doña Aurora na nasa likuran nila, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Patay na siya. Nakita ko siyang duguang nakahandusay. Humarap si Cassandra sa mga bisita. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga De Vega. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pintig ng tadhana na humahabol sa kanila. Nang makarating siya sa harap ni Marcos, huminto siya. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay muling bumalot sa lalaki. Isang amoy na nagdala ng libu-libong alaala ng kataksilan. Mr. De Vega, mukhang nakakita ka ng multo, wika ni Cassandra. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng isang balisong. Hindi na ito ang boses ng babaeng nagmakaawa. Ito ang boses ng isang reynang handang maningil. Desiree, ikaw ba talaga yan? Nanginginig na tanong ni Marcus. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng kanyang kasalanan. Tumingin si Cassandra kay Chloe, na ngayon ay halos hindi na makahinga sa takot. Inabot ni Cassandra ang kanyang kamay at hinawakan ang kwintas na suot ni Chloe. Ang kwintas ni Sofia. Sa isang mabilis at marahas na galaw, pinutol niya ang tanikala nito. Ang mga perlas ay nagkalat sa sahig. Ang tunog ng bawat butil na tumatalbog sa marmol ay tila mga huling sandali ng kanilang marangyang buhay. Ang mga bagay na ninakaw ay may paraan para bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Malamig na sabi ni Cassandra. At ang mga buhay na sinira ninyo ay may paraan para bumangon at maningil. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bisitang nagbubulungan, isang tauhan ni Elijah ang mabilis na lumapit at bumulong kay Cassandra. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ma'am, nakita na po namin si Nana Sabel na iligtas siya ng isang misteryosong lalaki bago tuluyang matupok ang ospital. At mayroon siyang dala ang tunay ninyong anak. Ang puso ni Cassandra ay tila sumabog sa pighati at galit. Lumingon siya kay Marcos at Chloe. Ang kanyang tingin ay tila isang sumpa na hindi na mabubura. Akala ninyo ay tapos na ang lahat nang makuha ninyo ang yaman ko. Ngunit ngayon, malalaman ninyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng hininga habang buhay pa. Inutusan ni Cassandra ang mga security na ilabas ang mga De Vega sa ballroom sa harap ng lahat ng mga tao. Ang kanilang kahihiyan ay naging ganap. Habang kinakaladkad sila palabas, ang huling nakita ni Marcos ay ang malamig na likod ni Desiree, isang babaeng hindi na niya muling maaabot, at isang pamilyang hindi na niya muling mabubuo. Ngunit sino ang misteryosong lalaking nagligtas kay Nana Sabel at sa kanyang tunay na anak? At ano ang gagawin ni Cassandra kapag nalaman niyang ang lalaking iyon ay may ugnayan sa nakaraan na mas malalim pa sa kanyang inaakala? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa maruming semento sa labas ng hotel ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ng mga De Vega. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang ang mga dambuhalang pintuan ng The Fontaine Grand ay tuluyang sumasara sa kanilang harapan. Ang ingay ng mga mamahaling sasakyang dumadaan
ay tila isang mapang-asar na halakhak sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Wala na ang mga bodyguard, wala na ang mga tagahanga, at wala na ang karangyaan na itinuring nilang kanlungan. Sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa tapat nila, si Cassandra ay nakatingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa habang pinagmamasdan si Doña Aurora, na pilit na itinatago ang mukha sa likod ng kanyang basang Hermes na bag. Ang matanda ay tila isang basang sisiw na nawalan ng pugad. Si Marcos naman ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, na tila ba ang buong bigat ng langit ay nakadagan sa kanya. Ito ang pakiramdam ng maging wala, Marcos. Bulong ni Cassandra sa loob ng sasakyan, bagamat hindi siya naririnig ng lalaki. Ito ang lasa ng ulan na hinaluan ng sarili mong luha. Hindi nagtapos ang gabi sa simpleng pagpapaalis sa kanila. Habang naglalakad ang mga De Vega patungo sa madilim na kanto, sinalubong sila ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang bawat kislap ng mga posas sa ilalim ng ilaw ng poste ay tila isang hatol na hindi na mababago. Inaresto si Marcos sa kasong estafa at falsification of documents, habang si Chloe ay kinaladkad dahil sa tangkang pagpatay at arson. Ang kanilang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay nilamon lamang ng ingay ng lungsod, ngunit ang isipan ni Cassandra ay malayo na sa paghihiganti. Ang kanyang puso ay kasalukuyang nakikipagkarera sa bilis ng sasakyang nagdadala sa kanya sa isang lihim na rest house sa labas ng Tagaytay. Ang lamig ng gabi sa bundok ay pinalitan ng isang matinding kaba na tila sumasakal sa kanyang hininga. Nang makarating sila, agad na bumaba si Cassandra. Ang tunog ng kanyang mga takong sa tuyong dahon ay tila isang mabilis na pintig ng tambol. Pumasok siya sa loob ng bahay at doon, sa gitna ng sala na may mainit na liwanag mula sa fireplace, nakita niya si Nana Sabel. Ang matanda ay may mga benda sa braso at mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya nang makita ang alaga. "Nana!" sigaw ni Cassandra, at mabilis na niyakap ang matanda. "Salamat sa Diyos! Ligtas kayo!" "Desiree, anak!" Yusal ni Nana Sabel, ang boses ay puno ng emosyon. "Natupad ang pangako ko sa iyong ina. Hindi ko hinayaang makuha nila ang tunay mong yaman." Itinuro ni Nana Sabel ang isang maliit na crib sa gilid ng sofa. Dahan-dahang lumapit si Cassandra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sa loob ng crib, nakita niya ang isang sanggol na may mga matang tila kinuha sa kanya. Malalim, tapat, at puno ng liwanag. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Hawak ang isang maliit na telang asul na pamilyar kay Cassandra. Ito ang tunay niyang anak. Ang batang inakala niyang naging abo sa sunog, ngunit lihim na iniligtas ng matapat na kasambahay. Napaluhod si Cassandra sa tabi ng crib. Ang bawat hikbi na kanyang pinigilan sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng bumuhos. Ito ang tunay na paghilom. Hindi ang pagkawasak ng mga De Vega, kundi ang mainit na hininga ng kanyang anak sa kanyang pisngi. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sakit sa ulan, ay tila nabura ng isang maliit na galaw ng kamay ng sanggol. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, napansin ni Cassandra ang isang anino na nakatayo sa may beranda. Isang lalaki na may malapad na balikat, suot ang isang simpleng jacket, at may mga matang tila may sariling kwento ng pighati. Siya ang lalaking nagligtas sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Cassandra at lumapit sa pintuan ng beranda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. "Sino ka? Bakit mo kami tinulungan?" Humarap ang lalaki. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang naglantad sa kanyang mukha. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman ni Cassandra sa kanyang puso. Isang alaala mula sa kanyang kabataan bago pa siya mapunta sa ampunan. "Hindi mo na ba ako kilala, Desiree?" tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng pait. "Ako ang lalaking nangako sa'yo
Nababalik ako pagkatapos ng digmaan ng ating mga pamilya. Ako ang dahilan kung bakit ka itinago ni Sofia sa malayo, upang hindi ka maging bahagi ng sumpa ng mga Fontaine at Valderrama. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ang lalaking ito ay hindi lang basta tagapagligtas. Siya ang nawawalang piraso ng isang puzzle na matagal nang pilit na binubuo ni Elijah Fontaine. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid ng rest house at ang lalaki ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Sino ang nagpaputok ng baril sa gitna ng masukal na kagubatan? At ang kaligayahan ba ni Cassandra ay muling mananakaw sa sandaling nahanap na niya ang lahat ng kanyang nawala? Hindi ang sarili kong sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kundi ang amoy ng pulbura at ang bigat ng katawang dahan-dahang bumubigay sa aking mga bisig. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid, isang ingay na tila humati sa hangin at sa huling pag-asa ng aking puso. Nararamdaman ko ang malapot at mainit na likidong dumadaloy sa aking mga kamay, isang pamilyar na init, isang pamilyar na kulay na tila aninong sumusunod sa aking tadhana. Simula pa noong gabing iwan ako sa ulan. Dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa akin. Mateo. Ang tanging salitang kumawala sa aking lalamunan. Basag at puno ng pait. Dahan-dahang napaluhod ang lalaking kakahanap ko pa lamang. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pangako ng isang bagong simula. Ngayon ay dahan-dahang napupuno ng ulap ng sakit. Sa likuran niya, sa dilim ng masukal na kagubatan ng Tagaytay, nakita ko ang isang aninong mabilis na tumatakas, ngunit bago pa ito tuluyang maglaho, nakilala ko ang suot nitong uniforme. Isang tauhan ni Chloe na hindi sumama sa pag-aresto. Isang huling lason na iniwan ng babaeng iyon bago siya tuluyang mabulok sa rehas. Sa loob ng bahay nagsimulang umiyak ang aking tunay na anak. Ang matinis at malinis na tinig ng sanggol ay tila isang mabisang panggising sa aking natutulalang diwa. Sa kaliwa ko ay ang aking anak, ang hininga ng aking kinabukasan. Sa kanan ko ay ang lalaking nagbigay sa akin ng liwanag sa gitna ng digmaan ng aming mga pamilya. Isang malupit na biro ng tadhana na kailanman ay tila hindi ako hinahayaang maging masaya ng walang kapalit na luha. Huwag kang magsasalita, Mateo. Parang awa mo na. Manatili ka sa akin. Pakiusap ko habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang dulo ng aking mamahaling lace na shawl. Ang mamahaling tela na dati ay simbolo ng aking kapangyarihan bilang si Cassandra, ngayon ay basahan na lamang na sumisipsip sa buhay ng taong mahal ko. Desiree? Cassandra? Mahinang usal ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng mga tuyong dahon sa hangin. Iligtas mo ang bata. Huwag mong hahayaang maging katulad natin siya. Malaya ka na. Hindi. Walang kalayaang hihigit pa sa pananatili mo sa tabi ko. Sigaw ko sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, dambuhalang mga ilaw mula sa mga sasakyan ni Lolo Elijah ang bumungad sa bakuran. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga gulong sa graba ay tila isang hukbo ng mga anghel na dumarating upang tapusin ang kaguluhan. Mabilis na bumaba si Lolo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala at galit. Dalhin niyo siya sa ospital. Ngayon din. Galing ni Lolo Elijah. Ang kanyang tinig ay tila isang utos na hindi kayang baliin ng kamatayan. Habang isinasakay si Mateo sa ambulansya, dahan-dahang lumapit sa akin si Nana Sabel, karga ang aking anak. Ang init ng katawan ng sanggol na idiniit niya sa aking dibdib ay tila isang kuryenteng nagpabalik sa aking katinuan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, habang ang mga mata ko ay nakatitig sa papalayong sasakyan na nagdadala kay Mateo. Nabalitaan namin kinabukasan na ang bumaril ay nahuli na. Ito ay isang desperadong tauhan ni Chloe na binayaran upang tapusin ang sinumang hahadlang sa kanilang pagtakas. Ngunit huli na para sa kanila. Sa loob ng kulungan,
Si Chloe ay tuluyan ng iniwan ng kanyang katinuan, paulit-ulit na sumisigaw sa dilim tungkol sa mga sanggol at ap. Si Marcus naman, sa kanyang selda, ay wala nang ibang ginawa, kundi titigan ng dingding habang ang kanyang pangalan ay dahan-dahang binubura sa kasaysayan ng negosyo sa bansa. Si Doña Aurora ay dinala sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip dahil hindi na niya kayang makakita ng ulan nang hindi nagwawala sa takot. Ngunit para sa akin, hindi pa tapos ang laban. Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit, hawak ang kamay ng aking anak. Ang bawat tunog ng monitor sa loob ng silid ni Mateo ay tila isang panalangin na paulit-ulit kong binibigkas. Lolo, tawag ko kay Elijah na nakatayo sa aking tabi. Bakit apo? Sapat na ba ang katarungang ito? Tanong ko, habang nakatingin sa sarili kong refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Desiree na duguan sa ulan. Ngunit hindi rin siya ang Cassandra na puno ng puot. Siya ay isang ina, isang Fontaine, at isang babaeng naghihintay ng himala. Hinawakan ni Elijah ang aking balikat. Ang katarungan ay nagbibigay ng kapayapaan, Desiree, ngunit ang pag-ibig lamang ang nagbibigay ng kagalingan. Mateo fought for your peace. Now, you must fight for his life through your strength. Pumikit ako ng mahigpit. Sa loob ng aking diwa, narinig ko ang mahinang bulong ng ulan mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa lamig dahil sa aking mga bisig ay ang aking anak at sa loob ng silid na yon ay ang aking hinaharap. Mabubuhay pa ba si Mateo upang makitang lumaki ang batang kanyang iniligtas? O ang huling sakripisyo ng isang balderrama ang magiging huling tuldok sa kwento ng puot ng aming mga pamilya? 5 taon na ang lumipas. Ang amoy ng sariwang lupa at mga namumukadkad na sampagwita ay dahan-dahang humaplos sa mukha ni Desiree habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at luntiang bakuran ng kanlungan ni Sofia. Ang lugar na ito ay hindi isang negosyo o isang marangyang hotel. Ito ay isang makabagong ampunan na ipinatayo niya gamit ang yaman ng mga Fontaine. Dito, walang batang nakararanas ng gutom at walang inosenteng kaluluwa, ang tinatawag na ulila. Sila ay mga anak ng pag-asa. Mula sa malayo, pinapanood niya ang isang batang lalaking tumatakbo sa damuhan. Hawak ang isang makulay na saranggola. Si Gabriel, ang batang inakala niyang nawala sa gitna ng unos, ay ngayon ay 5 taong gulang na, malusog, at may mga matang puno ng liwanag. Ang bawat pagngiti ng bata ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay init sa matagal nang nanlamig na puso ni Desiree. Malalim na naman ang iniisip ng mahal ko. Isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagninilay. Naramdaman ni Desiree ang 2 matitibay na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Mateo ang kanyang baba sa balikat ni Desiree. Ang init ng hininga nito ay nagdala ng isang matamis na kiliti sa kanyang leeg. Ipinikit ni Desiree ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo. Naririnig niya ang malakas at pantay na tibok ng puso ng lalaki. Ang pusong minsang tumigil upang iligtas ang kanyang buhay. Ang pusong ngayon ay nag-iisang tahanan niya. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo. Mahinang tugon ni Desiree habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa peklat sa dibdib ni Mateo, isang paalala ng pag-ibig na handang mamatay at muling mabuhay. Sa mga nakalipas na taon, madalas itanong ni Lolo Elijah kung napatawad na ba ni Desiree ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Marcus ay unti-unti nang nabubulok sa loob ng selda, wala nang bumibisita at tuluyan ng kinain ng pagsisisi. Si Chloe at Doña Aurora ay nakulong sa sari-sarili nilang bangungot sa loob ng pasilidad ng mga may sakit sa isip. Napatawad na ba niya sila? Oo. Ngunit ang pagpapatawad ni Desiree ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot.
At lalong hindi ito pagbubukas ng pinto upang makabalik sila sa kanyang buhay. Natutunan niya na ang tunay na pagpapatawad ay ang pagputol sa tanikala ng puot. Ito ay ang pagbawi sa kapangyarihan nilang saktan siya sa pamamagitan ng pag-iisip. Pinatawad niya sila hindi para sa kanilang ikatatahimik, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Wala na silang puwang sa kanyang maganda at bagong mundo. Nahanap na natin ang kapayapaan, Desiree. Bulong ni Mateo. Tila nababasa ang mga tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bagyong sumira sa iyo noon ay ang parehong ulan na nagdilig sa mga bulaklak na inaani mo ngayon. Humarap si Desiree kay Mateo at tinitigan ang mga mata nitong puno ng katapatan at pagsamba. Wala nang kailangang patunayan. Hindi na niya kailangang maging isang mapaghiganting Cassandra o isang api at sunod-sunurang Desiree. Siya ay isang buong babae, isang nagmamahal na ina, at isang asawang pinahahalagahan ng higit pa sa ginto. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha at inangkin ang mga labi ni Desiree sa isang halik na puno ng lambing, respeto at pag-ibig na naghilom sa lahat ng kanyang sugat. Tumakbo si Gabriel palapit sa kanila at niyakap ang mga binti ng kanyang ama at ina. Sabay silang nagtawanan, isang musika na tatalo sa kahit anong marangyang orkestra. Habang pinapanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagkukulay kahel at ginto sa kalangitan, isang pangaral ang tumatak sa isipan ni Desiree na nais niyang ipamana sa sinumang babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na hiyas ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyidong kanyang dala o sa dami ng perang nasa kanyang pangalan. Ang tunay na yaman ay ang tibay ng kanyang loob na bumangon kahit ilang beses siyang idapa ng tadhana. Huwag mong hayaang ang mga taong hindi marunong magpahalaga ang magtakda ng iyong halaga. Kung ikaw ay itinapon sa dilim, maging sarili mong liwanag. At sa tamang panahon, ibibigay sa iyo ng langit ang isang taong hindi ka lamang gagamutin, kundi sasamahan kang bumuo ng isang palasyo mula sa mga basag na bato ng iyong nakaraan. Hawak kamay na naglakad ang pamilya Valderrama Fontaine pabalik sa loob ng bahay ampunan. Tapos na ang gabi ng pagluha. Ang naghihintay na lamang ay isang walang hanggang bukang liwayway.